Nicole, sino ulit sama? Kailangan ang bend pantay. Natin yung sukat. So ano mangyayari nito ay kuha tayo dito sa may buko. Dito tayo sa buko magsesentro mga kalitar ng ating gagawing pakpak. Kuha lang ako ng lagari at upuan. Igat. Sabi ko, tinuro ko sa kanya, tingnan mo kung ang tawag nito yung igat, karna igat yun. Wala na, siguro paalog sa tubig na. Paano na yun? Ang dami ngayon kayo dito? Mga... Tuluran ko sana, siguro sabi. Sabi ko yung mga nakapagtanim ng mga hapon ko. Nakapagtanim ka dito. At na ni ano, ni Gara. Pag nandito mo, ba't hindi mo makakayaan ng buhay nito sa hindi pa. Ayan mga kalitar, ito pa nga pala. So ang ginagamit ko talagang panghati mga altar sa kawayan ay tape measure. Ang dahilan mga kalitar kung bakit ito kasi mas madaling gamitin kapag maghahati dahil kapag nasukat mo yung haba ng kawayan, halimbawa itong isang buong kawayan ganyan ang haba, itupi mo lang itapat mo lang sa magkabilang dulo, tapos itupi mo. Kapag natupi mo, balik mo ulit dito sa pinakadulo at ayun na mga kalitar, wala, kuha mo na yung gitna, saktong-sakto mga kalitar, walang labis, walang kulang. May lumabis mo mga kalitar ay gahibla lamang mga kalitar ng buhok, diba? So makakin ko na to. Ganda ng kawayan natin mga kalitar. So mga kalitar, yung haba ng kawayan
At ang gagawin naman natin mga kalitar ay tawag ba dito? Hatiin naman natin ngayon mga kalitar sa gitna. Ayan mga kalitar, so kaya sila natin yung ating binaak na kawayan at ating panipisin na mga kalitar. So, gagawin natin mga kalitar para mas matibay lapad yung kayas. Okay, ito na mga kalitar yung kabaak na pakpak. Ito yung pakpak na isa. Hindi natin siya tatapusin. At tatapusin natin ay itong kabaak na ito. Kasi sila lang pagtutuwangin natin mga kalitar para makita natin kung gaano kalapad yung ginawa natin ng unang pakpak. Kasi pag ito yung sinunod mo, mahirap tignan o mahirap gayahin mga kalitar kapag hindi mo pinagtatapat. Kasi hindi naman pwedeng pagtapatin at magkalayo sila ng dulo. Kaya itong kabila, itong pagtatapatin natin habang kinakayos natin, habang palit ng palit, pinagtatapat ganyan mga kalitar para magaya natin yung unang hubog. Ayan mga altar, ganyan sinasabi ko, pagtatapatin nyo lagi para makuha nyo yung ginawa nyo nung unang hubog. Okay, ito mga kalitar, so ito na yung ating kinayas na pakpak ng ating bandera. Ang ano nito mga kalitar, ang pinakamahalagang bahagi
ng paggawa ay ang kailangan pantay ang bend mga kalitar ng ating ginawang pakpak at pantay din mga kalitar ang timbang na magkabilang gilid mga kalitar. So kailangan pantayan bago natin ikabit. Tapos gawa naman tayo ngayon mga kalitar ng pinaka patindig ng ating saranggola. Kanina pa tayong sumiim mga kanina pa tayong sumiim inches pala mga kalitar yun. Sabi naman. Okay, kasi tayo patindig. So dahil nakaliad mga kalitar yung patindig natin, nakaliad siya papunta sa balat, so babalik rin natin yung patindig mga kalitar. Sa mga kalitar patindig, kahit mga kalitar, kahit hindi na masyado mabigat yung ulo, kasi importante mahaba yung buntot. Okay, try naman natin yung buuin mga kalitar tong ating frame. Okay, tumaltar yung pantaas. Ito yung ibabaw. Kabit naman natin yung sunod mga kalitar, ilalim. Kay train. Sabi niya ako magbuo, pangit ng kawayan ko. Okay, ito naman mga kalitar. Itong gilid, lalagyan natin siya ng hagting. Kahit hindi na itong gitna mga kalitar, ito lang gilid. Pero tangaban muna natin mga kalitar. Ulan. Nasayang ang kanyang saranggola. Si JM, kala ko si JM, kagaling-galing ni JM eh. Dinunod na yung papa. JM. Ha? Ano sabi ng papa? Nanonood din? Okay, ito na mga kalitar yung frame. Ganito na lang talaga to mga kalitar, tapos pababalta na natin. Yes, good. Ano ka po? Tumamatay ito.
Maga yung hangin, medyo mahina pa mga kalitar eh. Pero habaan pa natin mga kalitar. Ayun mga kalitar. Ayun, tinamaan. Abot-alo ito. Hina ng hangin mga kalitar. Bugso pala yung hangin, nalakas na. Kaya ayun. Sana ay nag-enjoy kayo sa video na to at salamat. Paalam. Bye-bye. Ay, subscribe nga pala mga kalitar. Huwag nyo laging kakalimutan yan. Like, share, and subscribe dito sa aking ginagawang mga video. Bye-bye.